Panginoong Hesus ay napakakagila-gilalas. Sobrang kahanga-hanga, kung kaya't kung minsan ay doon na lamang sa nangyaring kasaysayan na papako ang tuon ng lahat at hindi na napagdidili-dilian ang mas malalalim na mga kahulugan nito. Ang espiritu, ang diwa, at ang napakaraming aplikasyon ng kahulugan ng resurrection. At ito po ang isa sa tutunghayan natin. Hindi natin na muling sasariwain yung classical story about it. Tayo po'y maraming mga mensahe na nakatape tungkol dyan at kung gusto yung sariwain, they are all available. Ang ating tingnan ngayon, ano ang ginawang application nitong si Pablo sa katotohanan ng resurrection na nababagay sa mga Griego na tagapakinig niya. Paul explained and appropriated the meaning of the resurrection to his Greek audience. Ang atin pong pag-aaral, the resurrection according to Paul. Ama naming Diyos, ipaliwanag niyo po sa amin ang mga bagay na mga makahalaga at kailangan naming maintindihan. Ituro niyo po sa amin ng malalim ang itinuro ni Pablo sa mga Griego tungkol sa kahulugan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Paglinawin niyo po ang aming isip, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Alisin niyo po ang namang magiging hadlang upang kami mapagpala niyo ng ganap. At nawa, Panginoon, ang inyo pong katotohanan magpalaya, magpalakas, magbigay ng bagong siglat buhay sa amin. Kayo po ang maging tagapagsalita. Iniaalay namin sa inyo ang aming isip, ang aming diwa, ang aming tainga, ang aming puso, ang aming mata, nais naming ituon sa inyo. Mangusap po kayong may kapangyarihan, marapatin nyo ang inyong lingkod ay matungtungan na inyong paa, maging daluyan ang inyong katuruan, subalit kayo lamang, Panginoon, ang aming madinig. Speak to your people, O God. Do your will, accomplish your purpose, glorify yourself, and bless us. In the name of Jesus, our risen Lord, our Savior, we pray. Amen. Napakabigha-bighani ng kasaysayan ng resurrection. That's why it changed the world. Mula sa mga natatakot na mga disipulo, naging matatapang na mga misyonero ang kanyang mga alagad. At hanggang sa Greek civilization, nakarating itong si Pablo upang mangaral. Acts 17:16 to 17. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. So ito po ang nagpalungkot kay Pablo nung siya ay pansamantalang nanirahan sa city of Athens. Ang lungsod ay punong-puno ng mga rebulto, ng mga Diyos-Diyosan. So Paul was disturbed by the gross idolatry in Athens, and he discussed against idols nearly everywhere and with nearly everybody. Una po ay kanyang ibinahagi ang kanyang paninimdim at mga katuruan tungkol dito sa ganitong bagay doon sa mga Hudyo mismo na nagtitipon-tipon sa mga sinagoga na nandoon sa bayan na yon. Pagkatapos ay pinarating din niya ang kanyang katuruan sa mga Griego na nagkaroon na ng pananalig at takot sa Diyos ng Israel. At ito'y nakarating sa tainga ng marami. Ang Athens po, tulad ng mga ibang lungsod sa Greece, ay maraming marurunong, maraming mga scholars, at dahil dyan ay maraming mga pagpapalitan ng diwa. There's a lot of discussion going on, and whenever they hear a new idea, they either dismiss it or they either accept it, but they always give it a chance to be heard. Acts 17:18. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, "What is this babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. So kung meron pong nais ituro si Pablo, ang unang-una ay tungkol sa Panginoong Hesus at yan ay tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli. Because that's what sets Jesus apart from any other founder or foundation of religion. Yan ang nagbibigay kay Jesus ng bukod tangi at katangi-tanging kaisa-isang distinction that He rose from the dead. Marami naman nung araw na may mga miracle working, yung iba may mga magician pa, marami namang magaling mangaral, marami rin namang napako sa krus, marami rin namang namatay para sa kanilang pananalig at pagtuturo, pero kakaiba ang Panginoon, siya ay nabuhay na muli. At nung ito ay tinuturo ni Pablo, siya ay kinausap at siya ay dinebate ng mga scholars. Iba't ibang schools of thought, may kani-kanyang mga tagasunod ng mga disipulo, siya ay kinausap. At
sabi niya, nagtuturo yata itong daldalero na ito ng tungkol sa isang banyagang Diyos. Alam niyo kasi nung araw, ang konsepto nila ng Diyos, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang bayan, may kanya-kanyang Diyos. And even the Israelites did not really export their religion. Even they went abroad and lived in many foreign places, they kept to themselves. And they met among themselves under the shadow of their own religion, but never did they share this aggressively with other people. Yun pong concept of mission na isang bagong konsepto na sinimula ng mga Kristiyano at ginagawa rin ng mga Muslim na sila ay nag-share ng kanilang pananalig. Very few other religions on earth try to win converts to their religion if you don't come from their place, from their country, or from their culture. Because the ancient concept of religion was that it was territorial. No? Kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang mga tinatawagan. Kaya sa Ephesus, si Diana. Sa Rome, iba. So sa Athens, iba. So some scholars argued with Paul. Because Paul preached the good news about Jesus and about the resurrection. Why the good news? Kakaiba ito itinuturo niya. Sa lahat ng relihiyon na alam ng tao noon, ang tao ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang Diyos. Nag-aalay pa nga ng mga bata na sinusunog, nag-aalay ng mga virgin women na pinapatay sa mga altar ng kanilang mga Diyos. Ito kabaligtaran. Ang anak ng Diyos ang namatay para sa tao. It's a very, very revolutionary antithesis to the prevalent concept of religiosity and relationship between people and God. And what's more, Paul was not teaching about sacrificing yourself to earn merit, but he was teaching forgiveness of sins through the works of Jesus of Nazareth. So kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng gawa ng isang taong nagngangalang Jesus na pinaniniwala ang anak ng Diyos. Hindi na tao ang magbabayad para sa kanyang kasalanan, kundi ang anak ng Diyos. Kakaiba, lalong-lalo noong mga panahon na yon na unang beses pa lang narinig. Acts 17:19-21. Then they took him and brought him into a meeting of the Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting?" Ito pong Areopagus na ito ay isang council, isang grupo ng mga tao na walang ginawa kundi mag-usap-usap lamang tungkol sa mga ideya. Pagka mayroong bagong ideya, ipapatawag nila yung may ideya nito. Ipaliwanag mo nga ang ideya mo. Pag-uusap-usapan nila kung naniniwala sila o hindi. Pros and cons. Yung marurunong na tao ay nag-uusap-usap ng mga ideya. They don't talk about people. They don't talk about events. They talk about ideas. At hanggang ngayon po, hindi mahirap sukatin ang dunong ng tao sa majority ng topic na gusto niyang salihan o kaya ay pag-usapan. Yung pinakamababang antas ng karunungan, they talk about people. Pag-usapan natin si kumare, pag-usapan natin si kumpare, pag-usapan natin si ganito, pag-usapan natin si ganon. Ito po ang pinakamababang antas ng karunungan at huwag kayong laging sumasali sa ganito mga usapan dahil nakakahawa yan. So papakinggan yung usapan, tungkol ba sa mga tao usapan, ang baba naman ang usapan natin, itaas-taas natin. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon sa isang artista. So, yun ang susunod na level, pinag-uusapan ng mga events. Nahulog siya sa puno, iniwan siya ng kanyang asawa, may sumabog na bomba, yung mga nangyari. Nag-away si ganun si ganyan, nagsuntukan si ganon, yun ang pangalawang antas ng karunungan. Subalit ang talagang tunay na maaalam, ang pinag-uusapan ideya. Ano bang tingin mo sa ganung concept? Paano ba magiging mabuti o masama sa tao ang ganitong pananalig? Naiintindihan mo ba ang materialism, humanism, communism? Ano ba yan? Ipaliwanag nga sa amin. Pag-usapan nga natin kung anong sinasabi ng iba tungkol sa losing and eternal salvation. Mga concept about ideas and talk about ideas. Ito ang pinag-uusapan doon sa Areopagus. Kaya nung nabalitaan nila na merong isang foreigner na nandyan at nagtututuro, sabi, ipatawag, pakinggan natin ang kanyang ideya. Verse 20, "You are bringing some strange ideas to our ears, and we want to know what they mean." Nakita niyo pa, palibhas at marurunong, hindi sila nakakarinig noon before, hindi como bago sa kanilang pandinig, at salungat sa kanilang dati nang nalalaman, ay bigla na lang nilang re-rejectin. Pinakinggan muna. Sabi, ano ba yan? Pakinggan natin. Total, pare-pareho tayong marunong naman kami sumuri kung anong katanggap-tanggap at hindi. Verse 21, "All the Athenians and the foreigners who live there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas." Kaya hanggang ngayon po, pinag-aaralan pa natin ng mga Greek philosophers.
Sa kanilang kultura ay lumulutang ang dunong dahil ito'y binibigyan ng halaga at binibigyan ng puwang. So the Athenians gave Paul the floor of the Areopagus. Nagkaroon siya ng pagkakataong ituro ang kanyang pinaniniwalaan. Acts 17:22-23, Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God." So imbes na awayin niya yung mga listeners niya, humanap siya ng isang bagay na maaari niyang pagsimulan ng pagtuturo na mukha man lamang at least sa pangibabaw na siya ay hindi salungat. Hindi siya naghahanap agad ng away. Sabi niya, alam niyo, napansin ko, kahanga-hanga ang inyong pagiging relihiyoso at deboto sa inyong pananalig. Sa dami ng inyong mga pinaniniwalaan, niyuyukuan at dinadasalan, meron pa akong nakitang isang monumento para sa isang Diyos na di kilala. Isang Diyos na walang pangalan. Kita nyo nga, pati di nyo kilala, sinasamba nyo pa. Sabi niya ganon. So Paul commended the Athenians for their religiosity and for their faith even to an unknown God. Maybe this was just a diplomatic opening so that he would have the ears of his listeners. Acts 17:23-27. Now, what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Kita nyo, ba't hindi kayo makikinig? Sabi niya, yung hindi nyo kilala, kilala ko. Ipakikilala ko sa inyo ngayon, manahimik kayo't sasabihin ko sa inyo. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and he determined the time set for them in the exact places where they should live. For God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. Sa napakakonting pangungusap na ipakita na ni Pablo ang buong laman ng Biblia. Paul claimed that Athens' unknown God is none other than the God he knew, the God of Israel, no less. Sabi niya, yung hindi nyo kilala, kilala ko yan. Yung hindi nyo alam ang pangalan, ibibigay ko sa inyo ang pangalan. Siyempre, nasindak ang lahat at nakinig na mabuti. And this is one of the first attempts at universalizing the faith of the Christian Jews being exported to non-Christian Greek listeners. It's a very strange and a very new idea at that time. Sa atin po sanay na tayong marinig yan. Pero inyong isipin, ang unang beses na marinig yan ng mga Griego, nakakagulat. Paul declared that this God of his created everything. Is the God of heaven and earth. So anong nangyari sa mga gods ng Olympus? Ano nangyari sa mga gods ng mga Greek? Bigla silang nalagay sa mapakababang kalagayan dahil sinabi ni Pablo, itong Diyos na ito na kilala namin, ito ang Diyos na lumikha ng lahat ng langit at lupa, ito ang kataas-taasan. And then he declared that this God does not live in man-made temples. So anong mangyayari sa mga templo ng Greece? Anong mangyayari sa mga templo ng Rome? At anong mangyayari sa kanilang mga rebulto, sa kanilang mga mumunting mga shrine, sa kanilang bahay, sa kanilang mga Diyos-Diyosa na kanilang pinaniniwala ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos? So sabi nila, hindi pwedeng magkasya ang Diyos na lumikha ng lahat-lahat sa kaprasong rebulto, sa kaprasong bahay, kahit pa sa malaking templo. Sapagkat ano ba yung malaki? Depende lang sa tumitingin. Ang hopya ay napakalaki sa langgam, pero ubod ng liit sa elepante. So ano ba yung malaking templo? Pag tiningnan mula sa langit yan, kaprangot lang yan, kakatiting. So ang pinakamalalaking mga pagtatangka at achievement ng mga tao ay napakaliit pa rin compared to the glory of God. So sabi niya, marurunong kayo mga Greeks, marunong kayo mga tuwiran. Paano niyo pagkakasahin sa mga templong ito ang Espiritu ng Diyos? Ganyan ba kaliit ang Diyos? Lalo naman sa mga maliliit na mga Diyos-Diyosa na dala-dala nyo, ibinubulsa-bulsa nyo, paano magkakasya doon? At dahil ang mga Greeks ay marurunong, hindi nangimi si Pablo na sabihin ng gano'ng mga bagay. Alam niyo po kumisan, sobra lang ang pangingimi mo kung ikay nangangamba
na ang kausap mo ay maililiit ang isip. Baka hindi ka maunawaan, magalit pa. Pero kung alam mo na malaking isip niya, kahit pa salungat sa kanyang dating iniisip, magkakasya yun sa utak niya. At di man niya paniwalaan, at least hindi lang siya magagalit sa iyo. Sabi niya, well, that's an idea, and I can process it, I can accept it, and I can reject it. And that was the premise of Paul's teaching. He said that God does not live in man-made temples and cannot be contained by man-made temples, that this God does not need to be served. In fact, cannot be served by humans. Sanay na sanay yung mga Greek na pinaglilingkuran ng mga Diyos. There are Vestal virgins in the temple serving the goddess. And there are people serving their various favorite gods and goddesses. So sabi niya, hindi pwedeng paglingkuran ng Diyos. Bakit? May kailangan ba siya? Mahina ba siya? Meron ba siyang mga bagay na hindi niya kayang gawin para sa kanyang sarili? And God cannot be served by humans because He needs nothing. Because He is the giver, in fact, of all things. Sa katunayan, He created all peoples and nations and even distributed the peoples of the world where they are found. He did everything so that man would seek Him and of course find Him because He is willing to be found. Sabi niya, yan ang masasabi ko tungkol sa inyong unknown God. May pangalan ng Diyos na yan at siya ay may mga katuruan. Acts 17:28, Paul continues, for in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. So sabi niya, nakikita ninyo, napakalaki ng Diyos, siya ang nagbibigay ng buhay sa atin, wala tayong pwedeng puntahan na wala siya doon, so tayo nabubuhay sa Kanya. Pati nga ang inyong mga makata ay sinasabi na tayo ay anak ng Diyos. Nakikita niyo po yung knowledge ni Paul sa Greek classics, alam niya ang kanilang mga tula, so he could appeal to their intellect because he spoke a common language with them and he knew about their cultural heritage. Truth to tell, si Paul po ang kauna-unahan na nag-contextualize ng Christianity into another culture. Nakita niya ginagamit niya yung mga cultural icons, cultural ideas ng mga Greek para ipaliwanag ang Christianity at para bigyan ng katawan sa kulturang Griego ang espiritu ng Kristyanismo. At iyan na hindi ginaya ng mga ibang nangyari na nagmisyon sa buong mundo. Hindi nila kinontextualize ang pananampalataya, hindi nila inadjust sa mga kulturang dinapuan nila. Kaya ang nangyari, isang kultura lamang, ang kultura ng misyonero, ang naging kultura ng buong Kristyanismo sa buong daigdig. And Christianity became culturally oppressive. But Paul contextualized Christianity. Siya ang nagbigay ng napakaraming mga pagpapakahulugan ng mga diwa ng Kristyanismo ayon sa pangunawa at sa paraang mauunawaan ng mga Greeks. Kung si Paul ay sa Pilipinas unang nagmisyon, wala akong kaduda-duda na sasabihin niya sa ating, sambahin niyo ang buhay na Diyos, itong Diyos na may pangalan, gamitin niyo ang inyong kultura, gamitin niyo ang mga tugtog, ang inyong mga awit, mag-Lord Supper kayo ng puto o nilupak dahil kayo yung mga Pilipino. Kasi ganyan-ganyan ang ginawa ni Pablo sa Greece. In-adjust niya yung culture ng Christianity without changing its spirit, but only its body, to the Greek culture. And sadly, no other Christian missionary did that to the level that the culture of the hearers of the gospel was respected and used powerfully. That's why Christianity, not the idea of God, but the ways of men, became culturally imperialistic. So pag naging Christian ka, dapat maging Western ka, na hindi nga Eastern hindi nga style ng Jerusalem, hindi nga style ng East, kundi style pa ng Western missionary. So, segunda mano na klaseng kultura, yung naging kultura ng Christianity. Ngayon, hindi nyo gustong maging primera mano, pupunta kayo naman, mag-Greek, mag-Israelite culture tayo. Hindi. Nakita nyo, hindi ipinag-iitan ni Paul sa kanyang Greek audience yung Jewish culture. Yun lamang idea of Christ, binihisan niya ngayon, isinuot niya sa kultura ng mga Greek. So hindi rin tayo kailangan maging Israelite. Kung ano ka, kung anong bayan mo, kung anong kultura mo, kaya mong unawain doon ang konsepto ng Diyos. Because the concept of God is universal and it can be localized in any culture. That's what Paul did. Paul was the pioneer in cultural redemption. He was the pioneer in contextualization. And Paul taught that men live in God, that men move in God, and have their being in God.
Sabi niya, ang Diyos ang naglagay sa mga tao, sa bawat bayan, sa bawat lungsod, sa bawat lugar na naroon sila, Diyos ang naglagay. Therefore, ang Diyos din ang nagyapayaman, ang Diyos din ang nagbigay sa kanila ng kanilang kultura na bagay doon sa klima na kanilang kinalalagyan. Kung inilagay ng Diyos ang Pilipino sa Pilipinas, alam niyang mainit sa Pilipinas, hindi niya siguro gusto ang mga Pilipino lagi mag-Amerikana. Because you don't, the culture now, the dressing culture does not respect the climate in which God put you. No? Hindi niya gustong sakalin ka ng mga kurbata dahil ang init-init sa Pilipinas. Hindi ka kailangan magkurbata para magsimba, para magmukhang banal. Dahil si Jesus hindi naman nagkurbata. Pero akala nung iba, pag hindi ka na nakakurbata, hindi ka nakagalang-galang. So this is cultural imperialism. No? Imposing the culture of the missionary on the mission field. Paul did not do that, and he was a consummate missionary. Acts 17:29. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill. Ang sinasabi ni Pablo dito, God is spirit, hindi siya material na bagay. At kung tayo'y anak ng Diyos, at tulad din ang sinasabi ninyo mga makata, na tayo'y anak ng Diyos na hindi nyo kilala, ang Diyos ba, sabi niya, gold? O kaya, tayo ba ay gold? Tayo ba ay silver? Tayo ba ay bato? Hindi. Di ba, like father, like son, like father? So kung ano tayo, anak tayo ng Diyos, meron tayong espiritu, ang Diyos ay espiritu. So Paul argued, since man is God's child, man should not think of God as like gold, or silver, or stone, as a man-made object, as a product of man's thought. And why not? He never said it, but it is implied, because man is not gold, man is not silver or stone. Man, the offspring, cannot be greater than the parent. Therefore, creation cannot be greater than the Creator. So how can creation serve the Creator? How can a man-made temple, be it a building or an image, house and contain the Spirit of God, who is greater than the object, greater than the artist who made the object, because God is everything. Very clear yung logic. Sabi niya, alam nyo, matagal nang tiniis ng Diyos, ha? Yung mga pagkakamali na yan, marurunong pa naman kayo, ba't di kayo mag-isip ng gusto? Acts 17:30-31, in the past, God overlooked such ignorance. But now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. So Paul contended that God overlooked such offenses in the past. Sa niya, baka akala nyo kung matagal kayong pinagpapasensyahan, lagi nilang pagpapasensyahan kayo. Puno na ang Diyos. Tama na. Now He commands all people everywhere to repent. Hindi na lang sa loob ng boundary ng Israel yan. Sa ganyan ay sa lahat ng sansinukob na naaabot ng taong likha ng Diyos. Paul contended that God will definitely and soon judge the world. By whom? By the man He has appointed, pointing to none other than Jesus Christ. Kita niyo kung paano nadala ni Paul ang usapan kay Jesus? Sabi niya, ang galing niyo, pati mga walang pangalan ng Diyos, sinasampan niyo, pinapaniwalaan niyo. Well, I'll tell you, may pangalan yan. Ang Diyos na yan ang lumikha ng lahat. Hindi lang sa Israel, hindi lang sa amin, sa ating lahat. Siya ang nag-assign kung saan-saan lugar ng mga tao, kung saan-saan siya bagay, doon nilagay ang mga tao. At marami ang mga tao, mga pagkakamali, isa dyan, idolatry. Sabi niya, matagal lang pinagpasensyahan, pero tama na yan. Sabi ng Diyos, magbagong loob na kayo, tumalikod na kayo sa kanyang mga gawain, sapagkat malapit na kayong husgahan. At ang maghuhusga, walang iba, kundi siya na binuhay mula sa kamatayan, si Jesus na taga Nazareth. So Paul contended that God raised Jesus from the dead to prove His offense at idolatry, which was the topic in Greece, to prove His intention to judge idolatry, and very importantly, to prove His choice of Jesus as His anointed one. Noong si Jesus po'y nabubuhay sa balat ng lupa at gumagawa ng maraming mga bagay, may mga humahanga, meron ding hindi. Kasi marami rin namang gumagawa ng mga kababalaghan, hindi mo alam kung miracle o magic o illusion, pero marami rin uso nun. Hindi lang naman siya ang nangangaral ng kabutihan, marami rin. Hindi lang naman siya ang gumagawa ng mabuti, marami rin. Pero nung siya'y nabuhay mula sa kamatayan, naging kaisa-isa na lang siya, wala na siya katabi, wala na siya kamukha.
At yun ang mensahe ni Paul. Kung sabi niya, nagdududa pa kayo sa lahat ng mga pinagsasabi ko, masdan ang patotoo, si Jesus ay binuhay ng Diyos. Isang malaking patunay na siya ang hinirang na maging Kristo. Siya ang tagapagligtas, siya ang dadaanan ng lahat ng pagpapala, at sinabi rin dito ni Pablo, siya ay magiging hukom. Siya ang haharap at lilitis sa lahat. Acts 17:32-34. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." At that, Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. So sa kanyang unang pagtuturo, meron ng member mismo ng Areopagus ang nanalig, kasama nila ng isang babae. So alam natin may mga babae doon sa Areopagus, at marami pa daw iba na sumama sa kay Pablo. So some were offended by Paul's teaching on the resurrection, some were touched by it, and some were converted by the same teaching. Thus, a small fellowship was born in Athens. Isang napakalaking lesson dito mga kapatid, always teach. Teach anyway. Pag nagtuturo tayo, may maniniwala at may hindi. Huwag niyong problemahin yung hindi naniwala, magmalasakit kayo doon sa maniniwala. At dahil hindi niyo alam kung sinong maniniwala at hindi, teach anyway. Hindi niyo alam kung sino ang tatawagin, sino ang mabubuksan ng isip, sino ang magbubukas ng kanyang isip. Kaya magturo tayo na magturo. Huwag niyo ipagluksa yung ayaw maniwala. Kasi hindi pa naman tapos ang panahon. Hindi pa natin alam kung nakapagbungkal lang kayo ng lupa, iba ang magtatanim, tutubo rin pagdating ng panahon. Pero ang mahalaga, magtanim ng magtanim, magbungkal ng magbungkal. At ipagdiwang yung naniniwala kahit hindi marami agad. Ang Christianity nga nagsimula sa konti. Tayo nga sa day by day, nagsimula sa 7 tao na nagba-Bible study. So sino makakapagsabi? Basta ang mahalaga, nagtuturo ka kahit saan. Ang church pa nga natin ay isinilang sa gitnang silangan kung saan napakalaking pagbabawal ang hadlang sa ganitong mga gawain. Subalit sino makakapagsabi? Ang mahalaga, tayo laging nagtuturo. Sa chapter 2 po ng Book of Acts, itong si Pedro, nag-focus siya on the sin of the Israelites against the person of Jesus. Sa niyayang si Jesus na inyong ipinako, yan ay nabuhay na muli. Kaya mag-isip-isip kayo. Yun ang ginawa ni Pedro na panimula ng pagtuturo, yung kasalanan ng mga Hudyo laban kay Jesus at mga kasalanan nilang iba pa na hindi laban directly kay Jesus. Sapagkat sa mga Jews, issue ang kasalanan, yun ang ginawang issue nitong si Pedro para simulan ng pagtuturo. Sa Acts 17, kay Paul naman, ano ang kanyang ginawang issue? Yung idolatry, kasi nakapaligid doon sa kanya, napakagandang pagsimulan dahil totoong halimbawa at buhay na buhay sa pang-araw-araw na paglakad ng panahon sa city na ito. Now, of course, those idols were literal images. But knowing that reality has many dimensions, the lowest of that being physical, idolatry is not only limited to physical idols or images. Idolatry can be anything that people listen to, look up to, depend on, and seek for empowerment, for happiness, for energy, for success. Maaring meron kang literal na Diyos-Diyosan na dinadasalan, hinahangaan, hinihinga ng proteksyon, pero maaring wala ka nun at may iba. Pwede ang idol natin sa ating buhay ay tao, na pag ang taong ito, wala, parang hindi na tayo mabubuhay, parang siya na lang nagbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon, nagiging idol na rin yon. Hindi masamang mahalin ng tao, hangaan, pero dapat God above all. So any person that you place above God is an idol. Pwede rin maging idol, mga kapatid, ang pangarap, ang mga mithiin sa buhay, ang mga ambisyon. Na ito na ang una nating pinapahalagahan, dito na tayo umaasa, at ipinako na natin at tinali doon ang lahat ng ating ikabubuti, nalimutan natin ang Diyos. Kung minsan mga pangarap na naglalayo pa nga sa atin sa Diyos, it becomes an idol. Kung minsan yung ating mga phobia, idol yan, dahil yan ang nagkahari-harian sa iyong buhay, hindi mo nagagawa ang dapat gawin, pinaghaharian ka ng takot, di yan ang nagkahari sa iyong buhay, yan ang iyong Diyos. So merong idol na totoong literal na Diyos-Diyosan,
Pero maraming idol na di nakikita ng mata, hindi nahihipo ng kamay, ganun pa rin yon, idol. Dahil sa lahat-lahat, we must love God above all. And God must be preeminent in every aspect of our life. Kung minsan madaling sabihin sa atin, bakit ba may mga idols yung iba? Pero nalilimutan natin, maaaring may inaalagaan din tayo mga idols. Ganun din ang pagkagalit ng Diyos sa ganung mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. So it can be literal, it can be a spiritual idol. And Paul taught that the Lord Jesus died and resurrected because of the sins of people. In the case of the Athenians, ang number one sin na pinagpuunan ni Paul ng pansin, idolatry. But I'm sure hindi lang yun ang sin sa mga tao doon. Pero laging humahanap siya ng panimula na relevant to everybody. So the power, the effect, the benefit of the resurrection can be applied to the situation, to the needs, and to the reality of the audience. God, our Father in heaven, is alive. That was the message. The Lord Jesus resurrected and is alive. So ang tanong natin mga kapatid sa ating ngayon, kung ang need ng mga Israelites noon ay mapatawad sa kasalanan nila laban kay Jesus, kung ang need sa mga Greek ay mapalaya sila mula sa mga Diyos-Diyos ang nakapaligid sa kanila na humakad lang para hanapin pa nila ng lubusan at lampas dun sa Diyos-Diyosan na yon, yung Diyos na lumikha ng lahat. Tanong, sa ating buhay, ano ang kalayaan na kailangan natin? Ano ang kasalanan na dapat nating mapagtagumpayan? Anong mga kasalanan natin na nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos? Anong mga Diyos-Diyosan ng ating buhay na kailangan magkaroon ng title, magkaroon ng pangalan, at malampasan natin yung physical at makarating tayo dun sa spiritual essence of that God? Ano ang pangangailangan natin? Iba yung pangangailangan ng mga Greeks, iba ng mga Jews. Tayo rin may pangangailangan bilang isang bayan, bilang isang lahi, bilang individual na tao. So life, hope, strength, ito bang kailangan natin? Power, success, all this can be found in God. Because Jesus is alive. And God chose in His infinite wisdom to bless humanity through this Savior, through this Christ, who has the name, Jesus of Nazareth. So anong kalayaan ang kailangan natin? Anong mga idolatry ang tagal-tagal na natin ginagawa na akala natin pwede na, lusot na, tapos sabi ni Paul sa mga Athenians, kala nyo pwede, sawa na ang Diyos. Sa mga kamangmangan na yan, hinihingi na niya ang pagbabalik loob, ang pagbabagong loob, ang pagkakaroon ng bagong buhay. At ibinigay yung mensahe sa kanila almost 2,000 years ago. Eh kung noon sawa na yung Diyos, di lalo na ngayon dahil 2,000 taon na lumipas, mas sawa na. Kaya mas dapat na magmadali tayo upang baguhin ang ating mga pamumuhay. Because nobody is perfect, kahit pa nga tayo nasa Panginoon na, meron pa rin dapat baguhin dyan. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos sa atin, una ay bumaligtad tayo mula sa kasalanan tungo sa kabanalan, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At kung nandun ka na sa liwanag na yon, siyempre from liwanag to greater liwanag to much, much greater liwanag yan. Because God changes us from glory to glory. Hindi sapat na lumipat ka ng bakod, tama na, kailangan ngayon umakyat ka ng hagdan na paakyat ng paakyat, paasenso ng paasenso ang spiritualidad. Dahil habang pinahihiram tayo ng bawat araw, bawat sandali ng buhay, hinahanapan tayo ng Diyos ang accomplishment. Na yung binigay niya sa atin, yung pamumuhunan niya sa atin ay magtubo. At ano yung pamumuhunan? Ang kanyang paglilikha, ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Kailangan may maging bunga yan. Hinahanapan tayo ng bunga na personal, kabanalan, kalinisan ng loob, kapayapaan, at hinahanapan tayo ng bunga ng mga magagandang gawa na dahil tayo ay nasa Panginoon na, hindi para tayo mag-earn ng points. So, hindi natatapos yung journey na yan. That's why life is exciting. Because every day that happens, every day that's given by God is an opportunity to grow. It is an opportunity to be more and more like God. At kung biglang gumraduate ka sa buhay, biglang sumakabilang buhay ka, lalo namang exciting yun. Dahil mapapromote ka bigla. You know, even military people get promoted when they die. Tumataas ang rango, one rank higher when you die. So, ganun din tayo, hindi lang one rank higher. So, mabuhay ka at mamatay, ang Diyos ang number one sa iyong buhay, tahimik ka. Pero alam nyo, kung hindi Diyos ang number one sa ating buhay, ang buhay mo ang gulo, at pag namatay ka, takot na takot ang mangyayari bago ka mamatay. Really? God is the answer.
And this is what is being celebrated by the Resurrection Day. That there is hope. That people fall but they can rise because our Savior rose from the dead. That we can die physically and rise because Jesus died physically and rose. Siyempre, follow the leader. Kung saan nandun ang leader, nandun tayo. Kaya hindi dapat katakutan ng kamatayan sapagkat nagpunta rin si Jesus doon. At sinabi sa Scripture, nilusong niya ang kalalim-lalimang bahagi ng kabilang buhay. Narating niya yon. At kung narating na niya yon, susundan lang natin ang kanyang mga bakas kung tayo man ay mamatay din physically at kung sa pagsunod natin sa kanyang mga bakas, anong kakauwian natin? Resurrection. Kaya dapat sumusunod tayo sa Panginoon, hindi lang dun sa masasarap, pati sa mahirap, dahil bago naman siya nag-rise again, namatay. Bago naman namatay, nagpasa ng krus, hinampas, inalipusta, dumaan sa hirap. Wala dapat shortcut. Gusto niyo makarating kung nasan si Jesus ngayon? Daanan ang landas sa kanyang tinahak. Huwag magpalusot, huwag padaliin, huwag i-assign yung iba. Walang proxy-proxy to. Kailangan personally sumusunod ang lahat. So ang tanong, anong pangangailangan natin kay Jesus? Siguro marami naman sa atin na iligtas na dyan sa idolatry. Baka meron pa. So siguro itong ating pangangailangan, physical idolatry, kailangang issue na pag-usapan, alamin, pag-aralan, at sundin ng Diyos. Kung lampas na tayo dyan, anong klaseng mga idolatries meron pa tayo? Yun ang mas mahirap makita at mas mahirap burahin. Kaya kailangang magbulay-bulay ang tao. Ano ang nagsasawa na Diyos sa tagal ng pagbibigay sa atin ng palugit? Akala natin sa tagal pinayagan na. Ang tagal na, pinayagan na siguro ito ng Diyos. Hindi, sabi nga niya, ang tagal-tagal na, nagtitiis ang Diyos sa inyong mga kamangmangan na yan. Kaya sabi niya, tama na. Kailangang mag-iba na ang andar ng buhay. Mga kapatid, resurrection after resurrection after resurrection, year after year after year. Kata tayo ng kata, Jesus is alive, tuwan-tuwa tayo, hallelujah, hallelujah. Next week, masaya pa ba? Next month, pag iniwan ng boyfriend, hallelujah pa ba yan? Pagka ang negosyo ay nalugi, pag nawala ang hikaw, masaya pa ba? Pag nasunog ang bahay, pag namatayan ng mahal sa buhay, nalilimutan that Jesus is alive. Kaya dapat iniisip ito araw-araw hindi lang once a year. Because it gives us the power, the strength, the hope. At hindi ito empty promise. Kaya sabi ni Paul, handito ako ngayon, nakatayo sa inyo, pinatutunayan ko ito. Lalo naman sila Pedro. Kanya kami, 10 ng napakarami mga saksi. Kitang-kita ng mata namin na nangyari ito. At alam niyo, nangyari sa mga disciples nung si Jesus ay nabuhay na muli. Binitawan ng lahat, tinalikuran ng lahat. At ang kanilang pinagtuunan ng pansin, ipamalita ang magandang kwento na ito, hindi lang para aliwin ang nakikinig, kundi para sila man magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung naniniwala tayo na si Jesus ay nabuhay na muli, anong ginagawa natin sa mga kamag-anak natin na hindi pa nila nauunawaan, natatanggap ang katotohanan ito? Kung naniniwala tayo si Jesus ay nabuhay na muli at ang Diyos na bumuhay sa Kanya, ang Ama sa Langit, ay nagagalit sa mga Diyos-Diyosan, anong ginagawa natin sa ating mga Diyos-Diyosan sa buhay? Kasi ang tunay na pananalig, ang wakas niyan, aksyon. Kailangan may ginagawa ang tao kung talagang siya nananalig. We don't believe only in the mind, but our bodies follow the actions of our thoughts. Meron ba tayong pagiging patay sa ating buhay? What aspect of your life could be dead? Dead na ba tayo halimbawa sa pag-ibig dahil minsan o pangalawang beses na tayo nadala? Pwede pa naman buhay uli yan dahil buhay si Jesus. Namatay na ba ang ating pananalig sa tao dahil maraming ng 1, 2, 3 sa atin? Pwede pang buhayin yung pananalig na yan. Ang pag-asa, pwede pa natin muling buhayin ang ating innocence, yung ating faith. Hindi ko marami na tayong salanta na naranasan, maraming pait na natikman, mabubuhay na lang tayo na parang patay, walang inaasahan, walang saya, walang sigla. What aspect of your life could be dead? Make Jesus relevant to that aspect of your life, if there is.